programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahat sa aking marinig. Ikaw ang Nakatakas na ng tuluyan si Moira at nakarating na siya ng Japan. Ano ang mangyayari kay Moira sa Japan? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, naitakas pa rin ni Carlos si Moira kahit na muntik na silang mahuli ni Robert. Kaya pinagtaksi na lang ito ni Carlos papuntang airport. At nagawa naman ito ni Moira ng paraan na makatakas nang hindi nila nalalaman, kahit na inabangan pa sila ni Robert at Giselle. Nakarating na nga si Moira ng Japan at agad tinawagan ni Moira si Carlos para sabihin sa kanila na nasa Japan na siya. Kausap naman ni Carlos si Zoe dahil nag-aalala ito kay Moira kung nakaalis na ba siya ng bansa nang hindi nahuli ng mga pulis. Sinagod naman agad ni Carlos ang tawag ni Moira at ikinagulat ni Carlos na si Moira ang kausap niya. Tuwang-tuwa si Moira dahil natakasan niya sila Giselle at Robert. Kinuha naman agad ni Zoe ang telepono nang marinig niya na ang Mami Moira niya ito. Ipinagpasalamat naman ni Zoe na okay ang Mami Moira niya. Sabi niya na nasa Japan na siya at nasa Mount Fuji area siya. Naitanong ni Zoe kung bakit siya nasa Japan at napatingin si Zoe kay Carlos at tinanong niya kung eto ba ang napag-usapan ninyo. Sabi ni Carlos na oo at sinabihan ni Carlos si Moira na kausapin niya na ang taong makakatulong sa kanya na magbabago ng identity niya dahil hinihintay na nito ang tawag niya. Masaya si Moira dahil ito na ang ticket niya raw para sa kalayaan niya at hindi na siya makukulong. At sinabihan niya si Zoe na tatawagan niya ito mamaya at nagpaalam na si Moira dahil magkikita sila nung taong kontak ni Carlos na tutulong sa kanya at umalis na si Moira. Sa kabilang dako naman, ikinalungkot naman ni Giselle at Robert na nakatakas si Moira kaya hindi nila ito matanggap at hindi sila papayag na matakasan sila ni Moira. Kaya nagpatawag si Giselle ng press con para sa lahat at ilagay nila si Moira sa wanted list. Ibinroadcast nila si Moira bilang isang kriminal at nakatakas at magbibigay sila ng pabuya kung sino man ang makakapagturo kung nasaan ito. Ikinagalit naman ni Zoe nang malaman niya ang ginawa ng Tita Giselle at Daddy Robert niya na ipinabroadcast ang Mami Moira niya na isang wanted. Kaya agad niyang pinuntahan si Robert para kausapin. Nakita ni Zoe ang Daddy Robert niya kaya agad niya itong tinawag at galit na galit. Sabi ni Zoe na bakit niyo po kailangan gawin ang ipabroadcast si Mami sa buong mundo? Para ano, malaman ng buong mundo na isa siyang kriminal? Buhay pa naman si Lolo, wala pa naman siyang pinapatay. Bakit kailangan niyong gawin yun sa kanya? At napaiyak si Zoe dahil naaawa siya sa Mami Moira niya. Sabi ni Robert na nakatakas ng bansa ang mami mo Zoe. Kailangan namin gawin ito dahil tinakasan niya ang mga kasalanan niya sa amin, lalong-lalo na sa lolo mo. Bakit? Ano ba ang gusto mong gawin namin ng Tita Giselle mo? Napabayaan namin si Moira na makatakas at hindi pagbayaran ng mga kasalanan niya sa lolo mo? Galit na tinalikuran ni Robert si Zoe. Pinigilan naman ni Zoe ang Daddy Robert niya. Sabi ni Zoe na pamilya pa din natin ang mami. Nakakahiya na malaman nila na nagkakagulo tayo. Inis na sinabi ni Robert kay Zoe na ginagawa namin ang lahat ng paraan dahil ang importante ngayon ay ang mahuli ang mami mo. At sabay tinalikuran ni Robert si Zoe. Walang nagawa si Zoe kundi mag-alala at mapaiyak na lang para sa Mami Moira niya dahil nasa wanted list na ito. Samantala, sa Ace Reeds Hospital ay hindi naman mapakali si Carlos dahil naiisip niya na baka makita si Moira ni Annalyn at Lynette sa Japan. Dahil kasalukuyang nasa Japan din sila para sa seminar habang si Lynette naman ay pinasama niya para makapag-bonding ang mag-ina. Ipinag-alala ito ni Carlos kaya agad niyang tinawagan si Moira. Sabi ni Carlos na tinawagan lang kita para balaan ka na mag-iingat ka dahil naandyan din si Annalyn at Lynette sa Japan. Ikinabigla ni Moira ang sinabi ni Carlos at bigla siyang nag-alala na baka makita siya ng mag-ina. Sabi ni Moira na bakit mo ako dito dinala na alam mo palang nandito si Annalyn at Lynette. Sabi ni Carlos na wala tayong ibang choice dahil biglaan ang pagtakas mo. Ano ang gusto mo, mahuli ka nila? Huwag kang mag-alala dahil naandyan din ang kakilala ko na makakatulong sa'yo para magbago ka sa pagkakakilanlan mo. Basta sundin mo lang lahat ang pinapagawa ko sa'yo kung gusto mong hindi ka makulong. Kaya mag-iingat ka dyan.
Walang nagawa si Moira kundi sundin lahat ang sinabi ni Carlos at ibinaba niya na ang tawag dito para kitain na ang taong sinasabi ni Carlos na tutulong sa kanya. Samantala, habang sila Lynette at Alanin naman ay namamasyal sa Mount Fuji kasama si Doc Lyndon dahil ipinangako ni Doc Lyndon kay Annalyn na dadalhin niya ito sa isang lugar na kilalang kilala sa Nagoya, Japan ay ang Mount Fuji. Masayang masaya ang mag-ina dahil magkasama silang namamasyal sa Japan at nililibot nila ang magagandang lugar. Dahil sa sobrang lamig, maya-maya ay nakaramdam si Annalyn na naiihi siya kaya nagpaalam muna ito sandali kay Lynette at Lyndon. Nang makaalis si Annalyn ay nagkaroon naman ng pagkakataon si Lynette na kausapin si Doc Lyndon sa mga napapansin nito sa kanya tungkol kay Annalyn. Habang naglalakad-lakad sila, biglang sinabi ni Lynette na, "Doc, meron sana akong gustong tanungin sa'yo." Kinabahan naman si Doc Lyndon at sinabi niya na, "Ano po yon, Ma'am Lynette?" Hinarap ni Lynette si Doc Lyndon at sinabi niya na, "May gusto ka ba sa anak ko? Dahil matagal ko nang napapansin na parang may itinatago kang pagtingin sa anak ko." Nagulat si Doc Lyndon sa tanong ni Lynette. Itinanggi naman ito ni Lyndon dahil sabi niya na magkaibigan lang po kami ni Annalyn. Mali po kayo nang iniisip sa akin. Pero special po si Annalyn sa akin dahil marami na kaming pinagsamahan sa East Ridge. Hindi naman naniniwala si Lynette na wala itong pagtingin kay Annalyn, kaya hindi na siya nagtanong pa kay Doc Lyndon dahil ayaw niya itong pangunahan kung ano man ang mga napapansin niya sa dalawa. Siguro natatakot lang si Lynette na pagdating ng araw ay iiwan siya ni Annalyn kapag nakapag-asawa na din ito. Samantala, nakita na ni Moira ang taong tutulong sa kanya sa Japan. Tinanong siya ng lalaki, "Ikaw ba si Moira Tanyag?" Sumagot naman si Moira na, "Ako nga." Sinabihan siya ng lalaki na ako ang ipinadala dito ng kakilala ni Doc Benitez para sunduin ka dahil kanina ka pa niya inaantay. Sumunod po kayo sa akin. Nagkataon naman na palabas si Annalyn ng CR nang makita niya ang dalawang nag-uusap. Nakatalikod si Moira. Napatigil si Annalyn at namukhaan niya si Moira ang kausap ng lalaki. Bago umalis ang dalawa ay lumingon muna si Moira para tingnan kung may nakakakita sa kanya dahil kabilin-bili na ni Carlos na mag-iingat siya dahil baka makita siya ni Annalyn at Lynette. Ang hindi alam ni Moira ay nakita na siya ni Annalyn. Agad naman napatago si Annalyn nang lumingon si Moira at nakilala niya ito. Biglang nasabi ni Annalyn na, "Ma'am Moira?" Ipinagtaka ni Annalyn kung bakit nasa Japan si Moira. Naisipan niyang sundan ang dalawa pero nawala ito agad sa paningin niya dahil sa dami ng tao. Agad binalikan ni Annalyn ang nanay Lynette niya at si Lyndon para sabihin na nakita niya si Moira dito sa Japan at may kausap itong isang lalaki. Ikinagulat naman ni Lynette ang sinabi ni Annalyn. Nagkatinginan ang mag-ina at isa lang ang iniisip nila, kaya kinutuban ang dalawa na totoong balita na nakatakas si Moira. At sa Japan ito nagtago at kailangan malamang agad ito ni Giselle at ang tatay Robert niya na nasa Japan si Moira. Ano ang gagawin ni Annalyn ngayong nakita niya si Moira sa Japan? Susunod kaya si Carlos at Zoe sa Japan? Tuluyan na kaya nilang hindi mahuli si Moira? Yan ang ating pakaaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.